Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Laika B. Onotan, mag-aaral ng BSAD Pilipino, kalawang taon mula sa Christian College of Southeast Asia. Ngayong araw, samahan niyo ko sa isang paglalakbay ng tinig, isang pagtuklas sa sining ng pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayang pasalita. Ang kasanayang pasalita ay ang kakayahang magpahayag ng ideya, damdamin at opinyon sa paraang malinaw, maayos at may paggalang. Ito ang pundasyon ng komunikasyon, ang tulay ng pag-uugnayan sa isip at damdamin ng bawat isa. Sa pagtuturo nito, layunin nating linangin ang kakayahan ng mag-aaral na magsalita ng may kumpiyansa at saysay. Ang bawat salita ay dapat nagmumula hindi lang sa isip, kundi sa puso. Sa pagtuturo ng kasanayang pasalita, may tatlong yugto tayong sinusundan. Una na rito ay ang paghahanda o pre-speaking stage. Sa bahaging ito, inihanda ang mag-aaral, pisikal, emosyonal at mental. Maaring gamitin ang laro tulad ng sabihin mo sa 3 segundo. Layunin nitong alisin ang kaba at buksan ang isip na mag-aaral sa pagsasalita. Ang ikalawa naman ay ito yung tinatawag nating habang pagsasalita o while speaking stage. Ito ay ang yugto ng pagkilos. Dito ang guro ay ang gabay habang ang mag-aaral ay nagsasanay sa pagsasalita. Maaring gamitin ang roleplay, talumpati, debate at oral reporting. Layunin nitong paunlarin ang tiwala sa sarili at kasanayan sa lohikal na pagpapahayag. Ang panghuling pangyugto naman ay ito yung tinatawag nating pagwawakas o post-speaking stage. Sa bahaging ito, nagaganap ang pagtataya gamit ang rubric na tumitingin sa nilalaman, kaayusan, kumpiyansa at gramatika. Natutukoy ng guro kung gaano nakalalim ang pag-unlad ng isang mag-aaral. Sa pagtataya ay hindi para husgahan kundi para ipakita kung gaano na tayo lumago sa ating kakayahan magsalita o sa ating pagsasalita.